My beloved, Boss Mike, Severa. Sabi ni prosecutor, nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Nung nag-apply ka, ibang bansa. So, nawala yon doon sa, kumbaga, naka-order na sana na, okay na yung bansa, okay na rin yung prosecutor. Ang punto kasi, ang interim release ay, kumbaga, karapatan kung sino mang detenido. Kung, eto na, so sabi nila, 3 bahagi yan. Una, kung ikaw ay mag-a-appear sa court on time at kung kailan kailangan. Pangalawa, kung hindi makaka-endanger, hindi ka makaka-obstruct doon sa proceedings, doon sa trial. And then pangatlo, kung hindi ka magagawa ng krimen o hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Yan yung parang 3 key points. Sabi ng prosecutor, sa 3 puntong yan, may dahilan kami para sabihin hindi dapat payagan si Duterte. Pumasok na lahat. Maski nga yung mga sinasabi ni Duterte, yung pagkapanalo niya, maski nga yung ginawa ni Hanilet Avancenia, nung huhulihin siya yung pamumukpok na daw, pag-upak dun sa pulis, binanggit ng ICC, ng prosecutor. Sabi nila, sa ganitong sitwasyon, mukhang ito ay tipong aalis tapos hindi na babalik. Nako, hindi na babalik. Planado, mga kababayan. So, eto na mga kababayan. Sabi ng ICC, ay hindi nakita namin yung isang babae mo namumukpok ng pulis paano ka namin pagbibigyan yan? Alam namin ang gagawin mo. Kapag ikaw ay pinagbigyan, hindi ka na babalik, tatakas ka na. Asa pa, mga kababayan? So, eto na mga kababayan na nangyari. Ang nangyari, maraming mga dahilan. Isa pa dyan, yung tinanggihan, itong mga binabanggit na mga bansa na tatanggap daw kay Digong, pinangunahan nila yung desisyon ng mga bansa na ito. Tulad ng Belgium at Australia, mga kababayan, di ba? Ito yung sinabi ko sa inyo kanina habang nandoon kami sa may parke ni Jan Angeles nagde-date Di ba? So eto mga kababayan, yan ang problema sa mga DDS. Masyado nilang pinangungunahan yung mga desisyon na hindi naman sila yung magdedesisyon. Ang tawag doon, pala-desisyon. Pala decision mga kababayan Di ba? Eto na, pakinggan natin uli. Attorney Conti, pasok. So sabi ni prosecutor, nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Nung nag-apply ka, ibang bansa. Yun na nga. Nung nag-usap tayo, ganitong bansa. Sabi mo, Belgium, tapos biglang naging Australia. Di ba? Tuloy. So nawala yon doon sa, kumbaga, naka-order na sana na okay na yung bansa, okay na rin yung prosecutor. Ang punto kasi, So, pagbibigyan naman daw kasi matanda na. Yung awa, nandoon pa rin naman Si Digong lang naman ang walang awa Si Digong lang naman, Argo, walang awa, di ba? Sige tuloy. Huwag niyo awayin si Argo, Tropa na natin yan. Ano pa kayo? Sige tuloy. Ang interim release ay kumbaga karapatan kung sino mang detenido. Kung, eto na, so sabi nila 3 bahagi yan. Una, kung ikaw ay mag-a-appear sa court on time at kung kailan kailangan. Oo nga, paano yung mag-a-appear? Si Digong, na dapat on time. O kung kailan kailangan siyang nandoon. So babiyahe-biyahe pa siya. Akala ko ba'y matanda na? Ang katwiran kasi mga kababayan, matanda na si Duterte kaya kung pwede pagbigyan na sa hinihiling na interim release. Kaso mga kababayan, hindi ba mas maginhawa kung si Digong ay hindi na aalis sa kanyang hawla? Di ba? Kasi mga kababayan ko matanda na, babiyahe-biyahe pa. Magastos pati mga kababayan. Biruin ninyo, biyahe. Gagastos ng gasolina, gagastos pa rerenta ng bahay kung saan mapunta. Di po ba? Tapos ano mangyayari mga kababayan ko? Di mahihirapang mag-appear doon sa ICC. Di mas maganda mga kababayan na talagang huwag na natin paalisin doon. Doon na lang siya.
Doon sa kulungan na. Oo, manahan. Para kapag meron ng hearing, dadamputin na lang, ano? Kakalad ka rin na lang si Digong, 'di ba? Kahit na dumausdos siya, okay lang. Kalad ka rin hanggang doon saan? Sa korte ng ICC. Di ang lapit lang ng kaladkaran. Kaysa naman mga kababayan, ilalayo nyo pa yan. 'Di ba? Lalayo nyo pa ba yung matanda? Matanda na nga, pahihirapan nyo pa. Kaya ako nagdududa mga kababayan kung concern ba talaga sila o gusto na nilang matigok si Digong. Di ba? Mga kababayan ko, totoo yan hindi joke yan. Ano ba talaga ang gusto ng mga nila Sara at nila Hanilet? Kayo ba'y gusto nyong guminhawa yung nararamdaman at yung mga pagdalo-dalo niya diyan sa ICC o gusto nyo talagang pahirapan? Gusto nyong pagurin yung matanda Yung totoo. Umamin nga kayo. Ano ba talaga totoo dito? Gusto nyong pahirapan parang mawala na o talagang ewan ko ba sa inyo? Oo, nandyan na nga sa loob pahihirapan nyo pa yung mama. Di po ba, mga kababayan? Simple lang yan Pangalawa, kung hindi makaka-endanger, hindi ka makaka-obstruct doon sa proceedings, doon sa trial. And then pangatlo, kung hindi ka magagawa ng krimen o hindi mo ipagpapatuloy yung ginagawa mo dati. Siyempre, pagpapatuloy niya, demonyo yan Nangangati na ho kamay niyan. Nangangati na ho kamay niyan, demonyo yan. Kahit hanggang sa huling patak ng dugo at hininga niyan, mga kababayan. Sa huling hininga niyan, malamang ho, ganyan pa rin ang gawin niyan. Nananalaytay na nga ho sa pagkatao niya yan May mga ganyang mga klaseng tao, hindi na nakakatulog kapag hindi nakakagawa ng masama sa kapwa. Di ba? Tuloy. Yung parang 3 key points. Sabi ng prosecutor, sa 3 puntong yan, may dahilan kami para sabihin hindi dapat payagan si Duterte. Yun naman pala kaya pala na-denied talaga. Kasi mga kababayan ko, Kasi mga kababayan ko, halatado yung plano. Bakit hinihingi nyo pa nang magkaroon ng interim release? Samantalang nandito na nga sa ICC. Andyan, may sariling kama, kwarto. Hindi napapagod, kain tulog lang yung mama. Di ba? Ngayon, Digong, gusto mo mag-travel ka. Travel ka sa loob ng ICC. Ikot-ikutin mo sa buong buhay mo na yan. Mag-travel ka sa loob ng ICC. Para naman hindi ka naboboard sa isang kwarto. Di ba sabi niyo sa atin yan nung kinulong tayo sa mga tahanan natin? Di ba? Ay bibiruin ninyo, okay lang pala na lumabas tayo. Si Digong, mga kababayan, kinulong tayo. Para daw hindi tayo maboard, mga kababayan, mag-travel tayo sa sala, sa kusina, at sa likod bahay, sa may, dyan sa banggira. Ngayon sabihin natin kay Digong, uy Digong, naboboard ka ba? Bakit hindi ka mag-travel sa loob ng ICC? Punta ka ng CR, di ba? Punta ka doon sa labas, silip-silip ka habang nakikita mo yung lilimang mga taga-suporta mo. Sumisigaw sila doon kasama si Calnot at si Roque, di ba? Yun silip-silip ka doon, kaway-kaway kang ganyan, yayangga-yangga ka, nandito ako, ganon. Parang hindi ka naboboard. Tuloy. Pumasok na lahat. Maski nga yung mga sinasabi ni Duterte, yung pagkapanalo niya, maski nga yung ginawa ni Hanilet Avancenia, nung huhulihin siya, yung pamumukpok na daw, pag-upak dun sa pulis, binanggit ng ICC, ng sisihin mo, Digong. Yun nga ba sinasabi ko sa'yo Sisihin mo yung ginawa ni Hanilet. Oo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang nakalabas ka na. 'Di ba? Buti pa si Alpotera. Tama, tama nga yung chismis, na si Alpotera lang talaga ang mahal mo. Hindi itong isang ito. Kasi pinapahamak ka Biruin mo ba naman gawing katwiran na dahilan, itong pamumukpok niya sa isang sundalo o pulis yata yon na naka-uniforme para hindi ka pagbigyan sa hinihingi mo. Di kasalanan ni,
ni Hanilet, ano? Ano na maharlika eh? Si Hanilet pala may kasalanan eh. Kung hindi namukpok ng uniformadong polis, di sana nakaalis na si Digong dyan. Kaya sa mga DDS, sisihin nyo si Hanilet. Oo, kaya nga binibenta niya na yung bahay, di ba? Alam niyo yun. Kaya binibenta na ho yung bahay, kasi daw ho mga kababayan, ito, pagkaisipin nyo maigi. Kung bakit binibenta, ibig sabihin, hindi na talaga makakabalik si Digong. Yun. Simple, di ba? Kung alam nyo na makakauwi pa si Digong at ibibenta na yung bahay, ano pa uuwian nung mama? Ano pa uuwian ni Digong? Baka daw may bahay na malaki. Hindi. Di wala na silang dadramahan. Yan ho yung bahay na pinagdadrama nila, di ba? Nakakulambo, kumakain ng nakakamay, lalabas ng bahay, pag walang luto, kakain sa karinderya. Ganun yung style eh. Di ba mga kababayan? Paano na ngayon yun? Shoutout po sa inyong lahat ha, mga kababayan ko ha. Yun, eto na mga kababayan. Dahil nga dito, baka bumabawi si Hanilet. Right now, nakachiman ni Lord that you're going to bring him back home. Upstairs, oh God, where he can sleep and... Alak ka, nagpipreach na siya. Oh my God. Para na siyang si Villanueva. Dinaig pa si Kibuloy, mga kababayan. Nanginginig-nginig pa yung katawan na ganyan. Oh, praise God, Lord. Putang na Hanilet. Minumura niya si Lord. Saka nakakita ng ganyan na murahin mo si Lord sa harap na maraming taong Katoliko. Tapos, anong gagawin mo? Magdadasal ka ng ganyan, gumaganyan-ganyan ka pa na para kang, parang nangingisay na hindi ko alam kung may lumalabas sa'yo o ano eh. Di ba? Talay. Loko, Diyos ko. Ay, naku, umiyak siya siguro. Nagsisisi na ako. Kung hindi ko pinukpok yung pulis, sana nakalabas ka na. Amen. Langya. Ganito yung mga ganito yung mga, ayan galit na galit kay Alpotera. Kunin nyo na nga si Digong para hindi na namin pinag-aawayan ng mga babae niya. May ganong mga mentalidad mga kababayan ng mga babae. Di baling mawala ka na kaysa pinag-aagawan ka nila. Hindi kaya yan? Hindi kaya yung pinapanalangin niya, mga kababayan? Talay. Kaya 80 anyos na yan. Father Almighty, we claim that, oh Jesus. We claim. Hindi ka pagbibigyan, Hanilet dyan. Maniwala ka. Hindi ka na pagbibigyan dyan. Di ba pinalayas nyo na nga yung mga nandiyan dyan na kasama nyo sa pagsuporta, pipikit nila, bilang pagsuporta nila, nananatili sila dyan sa harapan ng bahay nyo, tapos pinalayas mo sila. Di ba? Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. O sige, iyak! We claim that, oh Lord. You're going to make it... Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Kita nyo? Pinanalangin nyo yung minumura yung Diyos. Yung idol ni Argo. Idol mo pa ba to, Argo? Argo, nandiyan ka pa ba? Idol mo ba to? Idol mo pa rin ba? Naku, Diyos ko po. So ngayon, mga kababayan ko, yaan ngayon ang matindi rito. Diba? Matapos kayo na hindi pagbigyan ng ICC sa kahilingan para pagbigyan sana kayo sa inihiling nyong interim release, ito ang nangyari. Yung palang dahilan. Si Hanilet pala ang dahilan. Ginawang basihan yung pamukpok niya ng cellphone sa ulo ng isang uniformadong alagad ng batas. Kita nyo, kung eto nga nagawa nila sa alagad ng batas, di mas magagawa po nila sa ordinaryong tao. Di po ba, mga kababayan? Yan ang ating topic ngayong gabi, mga kababayan. Sana'y nag-enjoy ang lahat sa mga DDS dyan. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Opo, ha? So ngayon, mga kababayan, hanggang dito na lang at
Talagang pinilit ko lang dahil kararating lang namin ni Jan Angeles, naglibot-libot sa buong South Korea hanggang umabot kami sa boundary ng North Korea. Ano po? So yun, mga kababayan, kita-kita po tayo bukas. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. At wag niyo pong kakalimutan, sa mga kalalakihan na laging babae ang nagpapahamak sa lalaki. maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.